Hello everyone, maayong buntag. Good morning sa tanan. Hello everyone. So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung ano ang mga dapat nyong gawin before interview or during the interview. Kasi nga nung una naranasan ko talaga na failed ako sa interview kasi yung answer ko talaga is napakalaking mali. Ayun siya. So, i-share ko sa inyo kung ano mga dapat na isasagot nyo sa employer during interview. So, syempre, una sa lahat, yung mga Japanese employer talaga magtanong yan sa inyo kung ano ang gagawin mo sa inyong pera kapag nakasahod ka na. Bibigay nyo ba lahat sa iyong parents sa Pinas, sa iyong parents? So, ang tamang sagot po niyan ay huwag nyo pong ibigay lahat. Bigay lang kayo ng 20%, 10% of your salary. Kasi nga gusto talaga ng mga employer na makaipon kayo. So, kung wala na kayong trabaho, may pera kayo, makapag-business kayo, so sabihin nyo na magbigay ako pero hindi lahat. So, koshi, maliit lang. At saka, mag-business ako pagkatapos. Pag ma-employed ako, pag may trabaho na ako, pag wala na akong work, mag-business ako. So, sabihin nyo. So, ayun talaga, makapasa talaga kayo. So, about sa kasi may may tanong yung employer, ano ba talaga ang pagkatapos pag makaipon kayo, ano ba talaga ang plano nyong gawin sa yung sahod, parang ganyan. So sabihin nyo, i-business nyo talaga. So isa talaga yan sa mga points na ma-hire kayo sa employer. So during the interview, talaga kayo. Ano bang tawag nito? Ug sa Nihongo pa siya chanto suwate. At saka yung hands niyo hindi sa table, andun sa paa para ganyan. Sit properly kayo talaga kasi at saka yung talaga, yung eye to eye contact sa employer. Kasi pag wala talaga kayong eye to eye contact, ang masasabi talaga ng employer, ano ba to? Ka-interview ko, parang walang planong mag-apply. Parang ganyan. So, yan talaga. At saka, the last thing, kapag kabahan kayo, maglagay kayo ng coin sa sapatos nyo or sa bra nyo or sa kahit ano sa bulsa nyo. Kahit saan man, lagyan mo siya ng coins. So, ang purpose talaga nyon para hindi kayo gaanong kabahan. So, ayan talaga ang ginagawa ko nung una. So, sa unang interview, bagsak ako kasi yung tanong nila, paano ko ibibigay ko talaga ba ang lahat ng sahod ko sa yung parents? So, sabi ko, yes, kasi nga hindi kami dato sa, hindi kami mayaman. So, yun talaga yung answer ko. Ayan, hindi, bagsak ako talaga sa interview. So, sinabi ng aking mga yung mga kaibigan ko na huwag kayong mag-answer ng ganun. So, sabihin nyo, hindi mo 20% lang or 20% lang sa inyong salary ang ibibigay nyo sa inyong parents. Kasi nga, pag ibibigay nyo lahat, wala na kayong natira. So, pag wala na kayong trabaho, saan kayo pupulutin? So, parang ganun talaga. So, gusto talaga ng mga Hapon na may savings kayo at saka mag-build kayo ng yung business, yung sariling negosyo kapag na ang contract nyo. So, yan talaga ang mga points. So, sa dexterity siya. Kasi nga, ang daming dexterity. Ano ba yun? May puzzle test pa yan. May ITs pa yan. Ang dami talaga. So, sa dexterity test, yung pinsit.
pinsit, yung ano niya, tumoy niya is matulis siya, at saka para siyang nipper. Oo, para siyang nipper, para siyang chopstick. So, tinatry kayo niyan kung paano siya gagawin. paano siya i-use ang pinsit, yung maliliit na ano. Pag marunong kayo maghawak ng pinsit, makapasar talaga kayo. May limit yan, 10 minutes or 5 minutes lang siguro. Kapag napulot na transfer nyo yan sa ibang bowl, yung ano, yung sa akin nung una is munggo siya, beans siya, sprout. Gamit yung pinsit, syempre napakahirap talaga. Hindi siya basta-basta kung hindi ka talagang marunong maghawak ng pinsit, madulas talaga siya kasi munggo napakaliit niya. So i-transfer nyo kasi especially kung mag-apply kayo ng electronics, So yan talaga ang pwedeng mangyari. Pensa dexterity test using the beans and the dried beans at saka yung puzzle taste. So, mostly papuntang Japan, especially laundry. Syempre nung una, 1 year lang yung laundry. So, ngayon 3 years na yung laundry, electronics, 3 years. So, may pa siya, mag-exam ka talaga para may extension. Pwede ka na hindi na umuwi sa Pinas. Kapag makapasar ka sa kanilang exam, may extension ka talaga. So, may chance mo talagang madala yung pamilya mo dito sa Japan kapag makapasar ka sa kanilang exam for extension sa imong contracts. So before that, i-grab nyo talaga na first interview lang ang sa akin, pwede. Hindi pwede na second interview. Kasi nga, pag isikan interview mo pa, marami kayong applicants talaga. Baka sa second interview, bagsak ka naman. Sayang naman, di ba? Sayang ang oras. At saka, okay lang yun kapag may backup ka. Pero kapag wala ka talagang backup, ang hirap talaga. Kapag wala kang backup, yung ikaw lang, wala kang backup. Kasi, mag-apply ka pa lang, wala kang backup. Ang hirap. Sa pagkain mo pa, sa pang-araw-araw na biyahe, o wala na pang boarding house. So, nyo lang na sisiguraduhin nyo na makapasar kayo sa isang interview lamang. Hindi na pwede pangalawa o pangatlo kasi sayang. So, don't forget to eye-to-eye contact to your employer kasi isa yan sa mga factor na makikita sa employer na eye-to-eye contact ka talaga makikita sa employer. So, sabi na yung employer sasabihin nila, okay, I will hire this applicant because I see something like that. Charot, English na si ate. Oo, yun talaga ang mga advice tip ko talaga. Kung gusto nyo mag-apply or gusto nyo magtrabaho ng Japanese company, Japanese firm, kasi siya, kompleto talaga yung benefits kapag sinabi niyo Japanese company. So, ang sahod talaga niya is minimum. Kompleto talaga yan. So, hindi yan talaga kagaya ng mga ibang company dyan na hindi nagbibigay ng saktong sweldo. So, iba talaga. So, for today's video, ito lang po yung ma-advise ko, especially sa mga new applicants or mag-apply pa lang papuntang Japan or mag-apply pa lang ng Japanese company. So, yan talaga ang big factor na mai-advise ko sa inyo. So, actually na pa lang ako. Pina-practice ko lang talaga kung ito talagang mga interview na to, ito talaga yung mga naranasan ko nung una, kasi nga nung una, fail talaga ako sa unang interview kasi hindi ko talaga pinaghandaan. So, sa pangalawa, hindi na talaga ako bagsak, pasok na ako. See you for now. Bye-bye.